Stars, I'm a fool for your love. In this video, dito na natin sa Boracay. Maaga ko inumpisahan ng araw na to at madilim pa nga ay nagpunta na ako dito sa Boracay Rotonda. Dito kasi ang pinakamalapit na sakayan sa half on half off. 2 days nga yung inavail ko na unlimited pass nito and ngayon yung unang araw na gagamitin ko. Dito nga tayo unang pumunta sa Bulabog Beach. Dito kasi magandang mag sunrise and pagdating ko nga mailang nag-aabang na. After sa Bulabog Beach, sumakay naman ako ng Hoho papunta sa Station 1. By the way, birthday travel nga pala to, kaya naman nagsimba muna ako dito sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. After ng misa, tumawid na nga ulit ako dito sa Station 1. Kagandahan pag maaga ka sa beach, halos wala pang masyadong tao. Napaisip pa nga ako kung pwedeng akyatin ng grotto, wala kasing umakyat kahit isang tao. Pagbalik ko nga, kita tong mga islang nasa tubig. Pagkatapos sa grotto ay dumiretso na ako dito sa Sunnyside Cafe. Saktong-sakto nga lang ang dating ko dahil wala pang katao-tao. Kaya naman nakapili ako ng magandang pwesto. Bacon slab nga pala yung in-order ko and heavy yung serving dito. Umorder na nga din ako ng Vietnamese latte. Tignan nyo naman yung view sa pwesto ko. By the way, Sunnyside Cafe has location on Station 1 and Station 3. Sila din ang S-Square's Best Restaurant for 2022. After kumain, nagpunta na nga ako sa main road para humanap ng Hoho Station. If gusto nyo ng beach na pwede nyong masolo, pwede kayong pumunta dito sa Tambisaan Beach. May mga accommodations na nga din na available dito. May lifeguard din dito and ito yung flag indicators. Dito nga pala tayo bumaba upon arriving sa Boracay. In-explore ko na nga din tong parang ruin sa may gitna ng port area. And from here, kitang kita yung ganda ng kulay ng tubig at ng isla. Ang dami ding marine life na makikita sa paligid. Maya-maya pa nga, bumalik muna ako ng accommodation para magpahinga. Around noon time nung bumiyahe ulit ako papuntang Station 1. Hoho card pa din ang gamit ko dito. And sa wheels rack ako nagpababa. Pagdating ko nga, wala pa ding masyadong tao. Medyo mainit kasi talaga nung time na to. Kaya naman, nag-decide akong maglakad at napadpad sa Jonas Fruit Shake. Mango banana nga yung in-order ko dito and yung straw nila is edible na. Medyo matagal nga din ako nagstay dito bago ako dumiretso sa dulo ng Station 1. Sa side na to ng Boracay nga pala ako pinakanagandahan sa buhangin. Kitang kita nyo naman halos flat na flat and nagre-ripple kapag ka umaalon. Dumiretso na nga ako papunta dito sa may Diniwid Beach. Kahit na tirik ang araw, madami pa ding tao nung pagdating ko dito. Dumire-diretso nga lang ako hanggang makarating ako doon sa kabilang side. By the way, itong area na to ay hindi nadadaanan kapag sobrang lakas ng alon. Isa nga din pala to sa area na walang masyadong naliligo. Kaya pwede nyo ding masolo tong area na to. Hindi ko na nga binalak bumalik ng Station 1 kasi malayo din talaga yung nilakad ko. To my surprise, mas malayo pala yung lalakarin papunta dito sa City Mall. Dito na kasi ako sumakay ng Hoho papunta ng Puka Beach. Along the way nga, nadaanan namin ng New Coast and nakita ko din tong keyhole. Medyo rough road pa nga papuntang Puka Beach. Mga ilang minutong lakad pa nga din bago marating ang beach from the drop-off. Pagdating dito, madaming souvenir items din ang pwedeng mabili. Inuna ko nga munang pumunta sa right side ng area. Medyo mahaba din nga pala yung beach na to. And medyo konti lang din naman yung tao nung dumating ako. Sobrang lush nga din ng green areas dito and may makikita din mga rock formations sa dulo. Dahil nga solo lang ako, nag-decide ako na lakarin to dire-diretso. And umabot pa nga ako dito sa may mga bato. Sa kabila nga nito ay may magandang beach area. Diyan din nagpupunta yung mga nagki-crystal kayak. Hindi na nga lang din ako tumuloy kasi wala ngang tao and mukhang private yung beach. Pero kung titignan, mukhang ang ganda din sa beach na to. Maya-maya pa nga, nag-decide na din akong bumalik. Nandito nga din pala yung Puka sign.
Maya-maya pa, sa left side naman ako ng area pumunta. Dito ko naman nakita yung mga naglalatag ng sapin. Mahaba din yung side na to ng beach area. Di nga lang siya ideal for swimming, madami kasing bato na malumot na nasa tubig. And biglang lalim din yung ilang side sa part na to. Sinubukan ko ngang lakarin hanggang marating yung dulo, pero dahil sa sobrang init, sumuko na ako. Sobrang lawak din kasi talaga ng beach na to, and kung titignan nyo, para na siyang disyerto. Maya-maya pa, sumakay na ulit ako ng hoho pabalik naman ng Station 3. Naglakad-lakad nga muna ako dito waiting for sunset and decided na kumain dito sa Henan Palm. Dinner buffet nga pala to and pwedeng samahan din ng only drinks. Ito yung ilan sa mga pwedeng matikman sa buffet nila. Mag-upload na lang ako ng separate video para sa full menu. After kumain, naglakad-lakad ulit ako and nadaanan tong mga bar. Tumambay ulit sa Balabag Lake bago bumalik sa accommodation. Sa next video natin, huwag nyo akong gagayahin. Thank you for watching and see you on our next trip. I'm a